Paula Villanueva, magtataka ng Paete Labi. Ako si May Dalagan. Ako si Mayra Cagayan, taga rito sa Paite. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po si Mayor Ronald Bokwet Cosico ng Bayan ng Paite. Bali, yung business namin ng paper mache ay family business namin. Wala pa ako. Ito na yung business ng mga nanay ko. Tapos, naging business ko to noong 2018. Nung hindi na nila kayang asikasuhin yung negosyo. Dahil matanda na. Tapos patay na rin yung ama ko. Elementary pala ako noon nagtataka-taka na ako. Patingin-tingin lang ako hanggang sa natuto na. Madali naman pag-aralan to. Kahit bata kaya to. Ay, sa ngayon ay ako'y 72 years old na. At nag-umpisa akong mag-aral ng taka nung ako ay mga age ay 36 dito sa aking kalapit bahay. Ako ay natuto magtaka. Ang pinag-umpisan ko pa ng pagtataka noon ay yung kabayo. Na taka sa kabayo. Yung maliliit lang na kabayo. Tapos ay nagsarili na ako. Ang mga items ko noon ay kalabasa, tsaka yun ng kabayo, tsaka yung ang asawa ko pa nag-uukit ng aking pinagtatakaan na nag-click naman yung kalabasa hanggang ngayon. Meron pa akong nakikitang gagawa ng kalabasa item sa Bagong Bayan. Pero noon talaga napaka-click noon, maganda talaga. Kasi maganda ang finish. Ako'y nagpataka na noon, mayroon akong mga magtataka, nagba-brown. Tapos, may mga nami-make up na sa akin dito ng taka. Ano yung mga pagsubok na hinaharap mo sa paggawa ng paper weight? Unang-una yung pagmaulan. Kasi, gagamit kami ng improvised na na dryer. So, magagamit pa rin kami o gagastos pa rin ako. Mag-a-add ulit ng ng another amount sa item kasi bibili ako ng gatong, ng gas, yun po. Tapos, yung pagtaas pa rin ng presyo ng mga materyales tulad ng dyaryo, kasi dati mura lang 180 lang yung naabutan ko sa nanay ko. Ngayon, nasa 600 na siya isang bundle. Tapos sa rugby, ganun din. Tapos ang gamit namin ay giniling na bigas. Hindi. Kasi dati, ang item lang namin ay Santa Claus. So, seasonal lang siya. September kami nag-start na magtaka nun. Tapos hanggang December lang. So, pag January to August, wala na ulit na pa-order na gano'n. So, mag-iisip kami ng ibang items. Dun, uti-uti ulit na mabubuhay yung mga magtataka kasi seasonal. Hindi maghahanap na ibang pangkabuhayan naman yung mga nagtataka na. Yung pagsubok namin dito, yung pag-rush na yung aming gawa, doon kami napapapaspas ng gawa. Baga napapadali yung trabaho namin pag-rush. Pero pagka naman, okay naman yung trabaho pagka okay yung hindi masyado rush. Yun lang namin dito, pag-rush. Kailangan namin lang namin na matapos yung aming trabaho. Kailangan namin magawa sa tamang takda o yung oras o araw para maan namin yung aming
due date ng gawa. Ay, ang mga problema noon ay sulutan sa taka, pamurahan. Noon, kasi napakaraming items noon, iba't iba. Kaya, noon ay pagandahan talaga ng taka ay pakinisan, dapat ay maganda talaga quality. Ang taka noon kasi sa dami naman na magtataka noon at nagpapataka. Meron po ba kayo natatanggap na tulong galing sa gobyerno? Honestly po, noong 2018, kahit po siguro sa nanay ko, wala po talaga kami natatanggap sa gobyerno na tulong para ipagpatuloy yung taka. Ang nangyayari lang po pag halimbawa may client kami, yun lang, pinapaikot lang namin yung puhunan doon. Gobyerno. Pagka may ayuda, nakakatanggap naman pag may ayuda. Paano niyo po napapanitili ang pagtataka sa inyo o paano niyo pa po ito napapatagal? Sa pamamagitan ng pagpopromote sa Facebook, kasi dati walang Facebook, yun lang yung nakikita kong pwede maging source para hindi matigil yung pagtataka. Tsaka kagandahan nito, may mga clients na na mga nag-event. So yun doon, hindi nawawala yung pagtataka namin. Marami pa rin naghahanap. Minemaintain lang namin sa sa quality ng trabaho para ma-maintain namin yung order. Tapos kumbaga para hindi kami maano sa buyer, kailangan kung kailan itinakda yung pag-pick up, kailangan tapos namin yun. Para hindi madala yung buyer. Sa inyong palagay po, mapapasa niyo pa po baga ang pagtataka sa inyong anak o yung business niyo po? Ay, naku, hindi ko talaga alam kung may pagpapatuloy ng mga anak ko yon, kasi ako hindi ko rin alam na dito ako mapupunta sa pagtataka. Dahil no choice, ito lang yung para kasama ko rin yung mga anak ko. Yun lang. Mapapatuloy po ba? May anak po ba? Meron. Bata pa. Gusto niya po. Gustong matuto kaya lang di ko muna tinuturuan, masyado pang bata Nahayaan muna sa pag-aaral. Masyado pang bata. Paano niyo po maeengganyo ang mga kabataan para magtaka? Sa ngayon kasi ang hirap talaga nilang iengganyo sa pagtataka kasi dahil mas more on gadget na sila Yun, mas dun sila. Siguro maiengganyo sila sa pag-ukit kasi sa sabon. Sa pagtataka kasi mas maraming process So, hindi ko alam kung paano sila maiengganyo magtaka. Ang nito, kahalagaan nito, pag sila natuto, pwede silang magkaroon ng income, extra income. Pwede kunan niya ng baon, pambili ng project. Ganun kami kung nag-aaral kami. Ginagawa namin sideline to paglabas ng eskwelahan. Doon kami nakakuha ng pang-project, pambaon. Yun ang kahalagaan nun. Pag natuto sila, magkakaroon ng kahit kaunti income. Hindi nahingin sa nanay pagka masipag. Dapat lamang ay mga kabataan ngayon matuto ng pagtataka kasi nawawala ng taka sa paite. Dapat ay matuto ng mga kabataan ng pagtataka. Ay kahit ako pwede magturo sa kanila ng pagtataka Yung mga anak ko nga noon ay marunong magtaka, kahit mga lalaki ay marunong talaga magtaka Ay ngayon ay wala na akong nakikitang mga kabataan nagtataka. Matatanda na. Ano pong masasabi niyo sa henerasyon ngayon sa pagtataka at noon? Dati, nakikita ko nagtataka dito sa street namin ay mga usa, kalabaw, kabayo, yung pulang kabayo. Tapos mga binibini, ginoo. Yun lang yung nakikita kong mga namin dito. Santa Claus lang talaga. So talagang may seasonal yun talaga. Kaya nag-iisip kami na iba pang items para hindi maputol yung pagtataka.
Parang yung iba, parang nawala na. Kasi iba, hindi na halos nagpapataka. Noon, ang daming nagpapataka noon. Halos, hanay ng mga karsada, puro taka eh. Iba kasi parang nagpapahinga na eh. Baga, tinigil na nung iba kasi iba gusto na magpahinga, iba may edad na. Baga, hindi katulad noon na talagang napakadayong taka. Noon, quality talaga noon, ang taka, at saka boom talaga, marami. Ay ngayon ay ilan-ilan na ang nakikita kong nagtataka eh. Halos, ilan na, wala na yata ngayong taka ang nakikita ko ngayon, ukit na laang eh. Ay napakalaki na ang pagkakaiba. Noong mga mid-80s hanggang 90s, ang bayan ng Paite ay talagang makikita mo ang kanilang mga pagtataka sa harap ng kanilang mga tahanan, ng mga karsada ay punong-puno ng mga molde ng paper mache, iba't ibang klase, Santa Claus, reindeer, rabbit, lahat halos ay dito sa ating bayan ng Paite ginagawa. At napakalaki talaga. At isa ako sa nagtamasa nito noong mga panahong yon sapagkat ang Canada ay nakuha ko ang market ng paper mache duck and swan basket. Paano nakatulong ang pagtataka sa buhay mo? Malaking naitulong yung pagtataka. Ay doon na nga ako nakasadya ng ng mga nakasadya ako ng lupa, nakapagpatay ako apartment, nakapagpaaral ng mga anak. Doon sa pagtataka na yun. Nung ako'y magkasakit ay ang dami kong stock na taka dito. Ay bigla namang ako'y nasa PGH ay biglang dumalaw yung anak kong panganay na babae ay may daldalang pera. Sabi sa akin, nanay, nabili yung mga stock niyang taka. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at parang blessing din sa akin yung items kong pagtataka noon. Masaya ako dito sa ginagawa ko kahit sabing mahirap. Masaya at saka, syempre, kumikita ng pera. Kahit pa paano pag mabes ka dito, dyan jackpot ka. Dito ay ibang kasama, nagli5,000 isang linggo eh. Ay ako dito minsan 3,000 isang linggo. Masayang mahirap. Baga, okay naman kahit mahirap masaya. Bilang kabataan, ano ang opinion mo sa henerasyon ngayon ng pagtataka? Ang aking opinion sa pagtataka dito sa bayan ng Paite ay hindi na siya masyadong nakikilala ng ibang bayan na dito siya nagmula at dito siya nag-originate. At kung noon na bata pa ako ay nakikita ko na marami sa kalsada ng kalye namin na nagbibilad ng taka. Ngayon ay wala na ako masyadong nakikita at mga private companies na lamang ang nag-produce ng mga taka ngayon na itinadala sa Maynila at sa ibang panig ng Pilipinas. At kung noon ang industriya ng taka ay nakikipagsabayan sa industriya ng pag-uukit dito sa bayan, ay hindi na siya ngayon makilala at hindi na makita dahil iilan na lamang ang interesado na malaman ang paggawa at ang proseso ng pagtataka sa henerasyon namin ngayon. Hindi na sila willing na malaman at hindi na sila willing na matuto gumawa ng pagtataka ngayon. Paano mo mabibigyang halaga ang pagtataka bilang kabataan? So, mabibigyan ko ng halaga ang pagtataka sa ngayon. Willing naman ako na matuto at kung matututunan ako, gusto ko na maturuan ko rin ng ibang kabataan na gumawa ng pagtataka dahil sa henerasyon namin ay dito mapapatuloy ang nasimulan noon. Nasimulan ng mga ninuno namin na sa pagtataka dahil dito kami nakilala, dito na kilala ang Paite sa pagtataka at sa pag-uukit. Ano po
ang opinion nyo sa pagtataka sa heranasyon ngayon? Ang industriya ng taka sa ating bayan ng Paite ay napakalaki ng paghina o epekto nito gawa ng ating kalaban sa industriya ng pagtataka na masasabi kong kalaban dahil nga nakatutunan na rin ng China ang paggawa ng taka dito sa ating bayan ng Paite. At ito ay isang malaking epekto sapagkat mura ng taka or paper mache sa bansang China. At hindi na halos tayo makahabol doon sa presyo sa export. Kaya napakalaki ang naging epekto nito sa ating bayan ng Paite. Ang nakikita ko na lamang na tumatakbo ngayon ay itong mga local paper mache na tinitinda sa ating mga karatig bayan at sa iba't ibang department store dito sa ating bansa. Pero sa export ay napakalaki ng paghina ng ating paper mache. Ano pong maitutulong nyo upang maipagpatuloy pa ang pagtataka? Ninyo, ito nga ang ikino-connect ko din sa TESDA upang matutunan hindi lamang sa paper mache kundi pati na rin sa ating wood carving industry sapagkat nakikita ko na parang nalilimutan na ng ating mga kabataan ang pagtataka at saka yung wood carving. Iba na ang natututunan ng ating mga kabataan. So, hopefully, magkaroon ako ng pagpupulong sa TESDA at may ayos natin ito para naman na lubos na ma-appreciate, matutunan, at mapahalagahan ng mga kabataan ang industriya ng pagtataka at saka ang pag-uukit sa ating minamahal na bayan ng Paite. Ang pagtataka sa ating bayan ng Paite ay isang yaman na dapat nating pahalagahan. Huwag nating kalilimutan na ang ating bayan ay dito nagsimula sa ating bayan ng Paite ang paper mache. Bagamat ito ay ginaya lamang ng ating kababayan sa bansang Mexico. Hindi natin mapapasobelian na dito nagsimula ang paper mache sa pangunguna ng matandang Anggi Piday Bagi na kapatid pa ng aking lolo na Pablo Bagi, na ito ay isang kinikinalang siya ang nagpasimula ng paper mache dito sa ating bayan ng Paite. Mahalin sana natin itong pagtataka at laliman pa natin kung ano ba talaga ang industriya ng taka sa bayan ng Paite. Lubos sana itong malaman ng ating mga kabataan na napakahalaga ng lahat ng ito. At ito'y yaman na hindi kailanman dapat malimutan. Sa mga kabataan na dito sa ating minamahal na bayan ng Paite, sana ay lubos nating pahalagahan ang yaman, ang pamana ng ating mga ninuno na industriyang ito ng pagtataka at pag-uukit. Ito ay isang yaman na kailanman hindi mananakaw sa ating mga mamamayan ng bayan. Kayong mga kabataan ang siyang magtutuloy nito, magpapatuloy nitong pamanang ito ng ating mga ninuno upang ito ay muling umunlad, muling makilala, at muling ang bayan ng Paite ay makilala sa buong mundo sa industriya ng pagtataka. Ang bansang China ay may taka, subalit ito'y machine-made na sa kanila. Hindi katulad ng ating taka na ito ay sa molde ginagawa at ang lihim lamang dito ay yung floor wax para ito ay nabibiyak at mabilis na nahuhubad sa kanyang molde. Sana aking dalangin sa poong may kapal sa ating mga kabataan na ituon din nila ang kanilang isipan, hindi lamang sa mga gadgets, kundi dito sa mga yamang pamana ng ating mga minamahal na bayan ang pamana ng pagtataka at pag-uukit.